isa pong budget reform advocate. Pag-usapan natin government spending at kung ano-ano pa na may kinalaman po sa budget ng gobyerno. Si Saiza o Zaiza Suzara. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga, Maricel and DJ Chacha. Good morning. Salamat sa pag-imbita. Good morning. Ito. Good morning po, Ms. Zaiza. Thank you for being on the show. Kahapon, nung pinaimbita natin siya, naisip nga namin parang maganda mapag-usapan at may explain din sa tao. Kasi nakafollow nga ako sa social media at nakikita ko yung analysis mo dito sa budget spending natin, maging sa underspending ng gobyerno. Siguro una munang dapat ma-explain yung natanong din namin kahapon sa DBM, paano ba nakakaapekto yung underspending ng gobyerno sa ekonomiya ng bansa natin? Kasi yun ang klaro na gusto kong makakuha sana ng sagot na medyo nalito ako kahapon sa mga kasagutan. Baka mas ma-explain mo yan sa amin. Okay. Yung simpleng sagot lang, yung underspending nakakaapekto yan sa ekonomiya ng bansa. Kasi kapag hindi gumastos ng naaayon sa target ang ating pamahalaan, posibleng may pagbagal rin ng ekonomiya. Kagaya nung nangyari nung isang taon. Dahil mabagal ang underspending, nahila nito pababa yung ating GDP. Bakit ganon kalaki ang impact ng government spending sa ating economy? Kasi yung government budget equivalent to a little over than 20% of the gross domestic product of the Philippines. So, ganun po yun. Pero bukod sa ekonomiya, dahil itong mga specific budget line items na nakikita natin sa budgets ng bawat departments at bawat ahensya, importante rin na ikabit natin ang usapin ng budget doon sa mga public goods and services na bahagi rin ng ginagastusan ng pamahalaan. So kung may underspending, essentially naaapektuhan yan ang growth ng ating ekonomiya. Pangalawa, of course, kapag may underspending, naaapektuhan rin ang delivery ng public goods and Tama. public services. Pwedeng either, kung hindi na siya matutuloy at all, sinasabi palagi ito ng COA sa mga audit reports, they deny the public of public good X or public good Y, or delayed ang delivery of public goods and services. Maganda ba yung pag-address ng pamahalaan natin ngayon dito sa underspending natin? Actually, sa totoo lang, parang walang mga bagong reforma para i-address ang underspending. Maraming sinasabi ang DBM secretary katulad ng early procurement activities. Pero mga lumang reforma na yan 10 years ago pa yan ginagawa. Pero ang tanong nga natin ngayon, kung 10 years ago pa ito na institutionalize, kasi naalala ko unang ginawa yan, nasa DBM pa ako. Bakit ganun pa rin yung underspending? So, ibig sabihin, may problema rin ang mga departments or agencies na ito sa kanilang leadership. Kasi ang mga maaayos mag-spend na agencies ay yung may mga cabinet secretaries at mga leaders na nakatutok sa budget. Kasi kung hindi mo tututukan yung budget, hindi mo rin matututukan yung kaakibat niya na procurement. Hindi mo matututukan yung kaakibat rin yan na project implementation. Mahirap kasi na mahirap na mag-implement lang basta-basta na hindi mo nakikita sa kabuuan paano tumatakbo yung budget ng ahensya mo. Ganda nung sinabi niya, no? Kasi hindi lang naman natin ngayon problema yung underspending. Even in the past administration at nung mga dati-dati pa, problema na ito. Hihingi ng malaking budget, pero hindi naman talaga nagagasta. Yes. Oo. Yes. Nito nga mga nakaraan na pagdinig dito sa lower house, narinig natin yung pag-isa dito kay VP Sara dun sa iba't ibang issue na kinakaharap. May kasama pang notice of disallowance from COA. Yes. Yan muna ang una nating i-explain sa mga nakikinig natin ngayon para mas maintindihan nila. Pag ba na-inisyuhan ka ng notice of disallowance, anong ibig sabihin nun? Basically, pag inisyuhan ka ng notice of disallowance, ang sinasabi sa mga COA guidelines, ibig sabihin yan, merong irregularity yung pag-spend mo
posibleng illegal, posible rin na non-compliant dun sa existing rules and regulations na nag-govern noong particular funds na ginamit mo. Hindi ko pa nakikita kung ano yung specific notice of disallowance na in-issue ng COA sa DepEd. Pero essentially, kapag ka nagkaroon kasi ng notice of disallowance, meron ng due process na nangyari dyan. Ibig sabihin, nagplano ng audit ang COA in coordination with the agencies, merong observations, nag-audit ang COA, pinasubmit sila ng documents hanggang sa mag-issue na sila ng notice of suspension na merong, I think, 90 days. At pag hindi pa rin nakakomply yung agency, meaning hindi nila na ipaliwanag ng maayos bakit ganon yung spending, bakit non-compliant dun sa existing budget and audit rules, nagkakaroon ng notice of disallowance. At kahit na dinadownplay ito ng mga maraming trolls sa social media, seryoso po yung notice of disallowance Kasi hindi aabot sa ganong punto if in the first place, maayos at tama ang paggasta na ginawa ng DepEd noong si VP Sara ang DepEd Secretary. Pero again, lilinawin natin, kay Zaiza na rin ang galing, posible. Pero 'di ba pinag-e-explain, may oras pa sila, may 90 days sila to explain kung anong nangyari dito sa pondo na hinahanap, 'di ba? Kung saan talaga nadala, saan ginastos and all that. So ngayon mas malinaw na kung ano yung kahulugan nitong notice of disallowance. Puntahan naman natin yung confidential funds. Nabasa ko ito sa isa sa mga tweet mo. Sinasabi kasi nung iba, di ba isa yan sa mga binabato rin kay VP Sara, yung paggasta niya sa confidential funds. Yes. Na ang sinasabi din nitong ibang mga supporters sa VP Sara, kung mayroon daw dapat sisihin, balikan natin ang Office of the President dahil galing daw sa Office of the President itong confidential funds, i-transfer papunta sa OVP. Paano ba talaga ang explanation doon? Oo. Unang-una sa lahat, I think yung confusion tungkol dun sa paggamit ng word na transfer nanggaling sa OVP mismo Pero ang totoo, base sa mga dokumento at saka yung mga news reports noong isang taon, yung confidential and intelligence funds ng OVP, nanggaling po iyon sa tinatawag nating contingent fund. Ang contingent fund po ay isang lump sum fund na actually nandyan talaga sa budget natin taon-taon. Ginagamit yan, as the name suggests, for contingencies. Kasi syempre yung budget natin, 1 year before i-implement, na ipasa. So meron dapat mga ganong klaseng flexibilities din yung executive branch. Ngayon, ang nangyari, nag-request si VP Sara sa DBM ng actually 250 million yung ni-request niya na confidential funds, pero ang in-approve 125 million at galing nga iyon sa contingent fund. Yung contingent fund, gaya ng nasabi ko, isa siyang lump sum fund, hindi yan nakapasok sa budget ng Office of the President. Meaning, yung confidential fund ni VP Sara, hindi yan kinuha sa confidential fund ng Office of the President. Magkaibang pondo yon. So ngayon, merong constitutional case, sabi ng mga legal experts, that's unconstitutional kasi kahit na may valid na fund source, wala namang line item na confidential fund doon sa original na budget ni VP Sara noong pagpasok niya ng 2022. Ang isa pang issue rin na sinasabi ng mga critics din is, tama ba na mag-source tayo ng confidential fund mula sa contingent fund kung ang contingent fund ay dapat ginagamit para sa new or urgent or deficient projects ng government. So urgent ba yung paggamit ng confidential funds ng OVP? Talaga bang kapag ka hindi naibigay ang pondo na yon, maaapektuhan ang pag-carry out o pag-perform ng Vice President ng mandate? Mukhang hindi naman ganon. Kasi nakita natin later on, ito na nga, lumabas sa COA audit report, meron ding disallowance, yung 75
million of the 125 million na nirelease sa kanila noong 2022. At ito actually yung ayaw niyang pag-usapan doon sa budget hearing kung saan formulaic yung sinasagot niya na yun, yung I forgo, ganyan, The opportunity. Oo. ganyan, to explain the budget of the OVP via question and answer. Kasi sa totoo lang, nung nakita ko yung notice of disallowance na nag-circulate online kasi nilabas ng mga Congress persons natin, seryoso siya eh. Sabi ko nga dun sa isang interview ko, talagang madidisallow to ng COA kasi yung confidential funds, yun po ay isang category ng expense na tinatawag na MOOE or Maintenance and Operating Expenses ng government. Ginamit po yun ng OVP para sa pagbili ng desktop, ng tables and chairs, at hindi po MOOE ang mga gastusin na yun. Capital outlays po yun. Ibig sabihin, very basic sa lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno, hindi mo gagamitin ang isang MOOE type of expenditure para sa capital outlay. So, yun yung isa lang sa observations. I think that's about 3.5 million yung na-disallow. Pero the bigger part of it is meron silang ginasta, bumili sila ng medicines and quote-unquote various goods, and they reported it as quote-unquote rewards. Pero base kasi sa guidelines on the use of confidential and intelligence funds, yung rewards, hindi siya, alam mo yun, related siya sa related siya sa security and law enforcement. Kasi rewards for informants yon. So, bakit merong 60 plus taxa na quote-unquote reward? Sinong ni-reward ninyo in terms of gathering confidential information, di ba? Mahirap ipaliwanag yon. At yun yung sinabi ng COA na non-compliant doon sa joint circular ng COA, DBM at iba pang mga oversight agencies tungkol sa paggamit ng confidential and intelligence funds. So, mukhang hindi lang mahina ang leadership, pero if I may use the term, talagang sloppy yung sloppy yung budgeting and accounting. Whoever is working with her sa admin and finance, or maybe kung sino man na staff niya, talagang hindi sumusunod sa budget and audit rules. Syempre, talagang mafa-flag ng COA yon, madi-disallow, and kung ultimately, even given the period to appeal, hindi nila maiproduce yung documents to justify those expenses, madi-disallow talaga yun. Okay. So, Ms. Saiza, punta naman ako dun sa usapin tungkol sa unprogrammed funds for the 2025 proposed budget. Kasi ang sinasabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman, kaya daw madami yung unprogrammed funds dahil ito daw yung mga programa na nakalatag na, approved na, kaya lang kumbaga hindi pa tapos yung pagproseso. Is this something acceptable pagdating sa, pagtingin ng mga budget people? No, it's definitely not acceptable. Saiza? Yes. Ayan, malinaw na. Eto na mga questions ni Sige, Tita Maricel, Saiza. madami-dami to. Oo. Balikan ko lang yung question natin kanina tungkol dun sa unprogrammed funds. Katanggap-tanggap ba yung explanation ng DBM na kaya ganito kasi konti na lang matatapos na yung approval ng project para naka-ready na for 2025? Actually, yung for 2025, talagang typically, meron naman talagang unprogrammed appropriations. But it's not because there are documents that have not been completed. Tandaan natin, ano ba ang unprogrammed appropriations in the first place? It's standby authority to spend. Meaning, binibigyan ng Kongreso, ino-authorize niya ang executive branch na magkaroon ng posibleng additional expenses. But there are conditions bago natin magawa yon. Una, dapat merong new revenues. Pangalawa, excess revenues.
or foreign assisted loans. Ang issue ng unprogrammed appropriations, kaya controversial ngayon kasi sinamahan nila ng pang-apat na condition, which is GOCC funds. Okay, so that's another issue. Park muna natin yon. Doon sa sinasabi ng DBM na yung nasa unprogrammed funds, yung may mga incomplete documentation, things like that. Okay, yes, but those are not priority programs. In the previous GAAs, 2022 hanggang 2024, ang nangyari doon, basically dini-prioritize ng Bicameral Conference Committee nung mga nagdaang budget legislation seasons ang maraming foreign assisted projects and portions of health, social welfare, education projects na traditionally talagang under the budgets of the agencies. So the issue now is Congress did that. But the president has the veto power to overturn that. And kung ang ating economic managers seryoso tungkol dun sa pag-achieve ng priorities ng budget, hindi nila dapat pinayagan yon. They should have recommended to the president to veto those long list of 50 plus items in the unprogrammed appropriations. At sinabi nila, hindi, ibabalik natin ito sa programmed appropriations at tatanggalin natin ang pork barrel. But it takes political will. So ang nangyayari ngayon, public financial management guardrails are effectively disregarded in favor of accommodating pork barrel. Yun yung totoong nangyari. Teka. So, malaki siyang issue actually, 'di ba? Hindi siya issue lang ng PhilHealth. Oo, ayan yung ine-explain din ni Manong Ted nung napag-uusapan yung unprogrammed funds na yung PhilHealth na pera ng mga members tulad natin, hindi dapat yan ibinabalik sa National Treasury. Ginagamit dapat for health at hindi inilalaan doon sa mga pet projects, hindi ba? Correct. Oo. Correct. So, ang weird nun kasi di ba sinasabi ng PhilHealth na teka, hindi naman damay dito yung contribution ng mga members Bakit ganun? Silang sagot. Parang hindi ko masyadong alam yung detalye mismo ng finances ng PhilHealth. Pero kasi ang national government nagbibigay ng subsidy sa PhilHealth base doon sa Syntax Law at saka sa UHC Law. Ngayon, may mga taon kasi, especially nung pandemic, na hindi nagamit ng PhilHealth yung mga pondo niya. So natural, ini-invest yan because it's a GOCC, so posibleng kumita. Pero ang punto kasi, hindi naman mandato ng PhilHealth na kumita, di ba? Ang mandato ng PhilHealth, mag-provide ng insurance. However they do that, well, that's part of their operations. Pero hindi natin pwedeng sabihin na excess siya, na unused and excess siya. Kasi kung tutuusin, ang tanong lang naman dyan, na-achieve na ba natin ng universal healthcare such that mababa ang out-of-pocket expenses ng mga pasyente? Hindi naman, di ba? Kahit kung nagko-contribute, nahihirapan pa rin magbayad ng medical expenses, ng hospital bills. Kasi maliit lang ang coverage ng ating insurance na binibigay ng PhilHealth. So actually, kung meron pala kayong excess funds, edi palakihin ninyo yung coverage. Yun yung mandato nyo Hindi nyo naman mandato to raise funds for the national government. Ang mandato, ang dapat mag-raise ng funds para sa national government, yung DOF at yung Treasury. So, it's not an acceptable justification to say na it's not from the direct contributions, it's not from whatever at kinita niya yun or whatever, unused siya. That's not the point. The point is, yung pera na nasa PhilHealth dapat ginagamit para sa health insurance para mabawasan yung out-of-pocket expenses na mga tulad natin, di ba? Na marami kasi sa atin, kapag na-ospital, isang miyembro ng pamilya, maghihirap ka talaga Malaki yung financial impact, di ba? How much more yung mga indigents natin. So, dapat
palakasin ang absorptive capacity o yung kakayanan ng PhilHealth na gastusin ang kanilang mga pondo, at pangalawa, ayusin yung benefit packages, palawakin. Kasi nga, una sa lahat, yun ang mandate nila. Hindi nila mandate na nabigyan ng pera ang national government. Alam mo, Zaisa, nagsimula itong usapan tungkol sa budget ng gobyerno dahil nga dito sa paggisa ng Kongreso kay VP Sara sa budget hearing. 'Di ba? Pagkatapos noon, ilang mga araw lumipas, nailabas na yung mga notice of disallowance and all that. Pero tama lang ba na lahat ng gobyerno or government agencies or departments na merong notice of disallowance ay natatakil din sa Kongreso at hindi lang itong sa opisina ng Vice Presidente? Yes, definitely. Actually, if it were up to me at yung totohanan ng pag-carry out ng legislative oversight on the grabe budget, yung ginamit na term ni Zaiza, totohanan. yes, yung totohanan talagang legislative oversight. Dapat pati yung budget din ng Office of the President. Pero yun nga, in our system, historically, merong ini-extend na courtesy para sa Office of the President at saka sa Vice President. Pero ang katotohanan, dapat pati yung confidential funds, 'di ba? Ng lahat Office ng of the ahensya. President, ng lahat ng ahensya at lahat ng pinagkakagastusan. Kasi sa sistema natin, meron tayong tinatawag na budget accountability. Ang gumagawa ng budget accountability, of course, that's COA, nag-audit sila paano ba talaga ginasta. Pero para sa paghahanda, para sa susunod na budget year na ginagawa through the budget hearings, Kongreso yung may legislative oversight. So to be fair naman sa mga nagdaang Kongreso, talagang tinatanong naman talaga nila yung ano yung nangyari sa previous year's budgets ninyo, bakit hindi nagastos, meron bang na-save, ano yung na-accomplish, yung mga ganyang klaseng tanong, talagang tinatanong yan ng representatives at saka ng mga senador. Hindi ko alam kung bakit hindi alam ni VP Sara na ganon yung sistema ng pagtatanong. I suppose nasanay nga kasi na merong courtesy na ini-extend by virtue of her being the Vice President. Oo, kaya lang hindi rin maiwasan ng mga tao na okay, natutuwa tayo na ginigisa ang Vice Presidente, pero nung budget hearing na ng ibang mga ahensya ng gobyerno, halimbawa ng DPWH, 'di ba? Meron pang parang ginigisa sila but in the end inapprove din agad, tapos meron pa mga nagpapanukala na dagdagan ang budget ng DPWH. Kahit pa kung titignan natin nagagamit ba talaga nila? Kanina nga nabanggit mo, malaking factor ang underspending sa ekonomiya ng bansa natin. Puntahan natin ito, Saiza, no? Pagdating sa budget transparency ng gobyerno natin, talaga bang transparent tayo? Isang tabi na natin to. Sige, diretso. Yes. Actually, institutionalized naman na talaga ang budget transparency sa Philippine government. Well, at least doon sa DBM and DOF and Treasury. Isa yan sa mga reforma na sinimulan ng DBM. I remember, nandoon pa ako. So, budget transparency has really been institutionalized. At isa tayo sa may mga pinakamagandang performance pagdating dyan around the world. Pero ang issue kasi natin ngayon is not budget transparency anymore, but budget accountability, meaning paano talaga ginamit yung pera, efficient ba, effective ba, wala bang irregularities, at saka budget integrity. Yung budget integrity, patungkol ito dun sa paano ina-allocate yung ating mga pondo. Yung ina-allocate ba dun sa version na pinasa ng executive branch, yun pa rin ba yung makikita natin sa mga susunod na buwan kapag ka naipasa yung budget? 3 taon na ino-overturn ng bicameral conference committee ang malalaking portions ng budget. Tinatanggal nila. Imagine nyo, tinanggal nila yung bayad para sa COVID-19 benefits ng healthcare workers, doon nilagay sa program appropriations. Tama ba yun? Nung pandemic, nasa yun, di ba? Nasa Bayanihan Act na dapat babayaran.
So bakit mo doon ilalagay sa unprogrammed appropriations na walang kasiguraduhan na kukuhaan ng pera yung mga bagay katulad ng healthcare, workers benefits. Yung rail projects ng DOTR, halimbawa yung mga government counterparts niyan or yung foreign assisted parts, bakit mo ilalagay sa unprogrammed appropriations yun? Paano yun mai-implement? Walang kasiguraduhan. So, ang nangyayari ngayon, nagkukumahog kayo, kuhain ang pera ng iba't ibang GOCCs at dahil PhilHealth ang isa sa pinakamalaking GOCCs na nakakakuha ng subsidy, yun yung gusto nating kunan. Tama ba fiscal management yun? Hindi, di ba? Kasi pa lang, dapat yung fiscal managers ni-recommend nila sa presidente na i-veto yung ganyang klaseng allocations. Tinama dapat nila. Kasi parang anong nangyari? Ang hitsura kasi ngayon, ginawa ng Congress, okay, dahil sila yung may power of the purse, ginawa nila kung ano yung nasa isip nila to accommodate their own pet projects. But it doesn't end there. Pinipirma, tulad ng ibang mga batas, may veto power yung presidente. Bago niya pirmahan yan, i-review yan ng mga legal advisors. In the case of the budget, i-review yan ng DBM. So bakit hindi naisip ng budget secretary na ipa-veto sa Malacanang yung mga ganong klase provisions? Alam na alam nila in the first place because they did the budget hearings that these are big ticket projects. In fact, a number of them sinabi at binanggit ng presidente sa SONA. Ang nangyari mismo economic managers rin, si Secretary Balisacan yung nagsabi na lahat ng big ticket projects delayed. Ayun na nga. Okay. Ito naman. Nabanggit niya kanina. Oo, nabanggit mo kanina yung may problema tayo sa fiscal management. Etong problema natin na ito, may chance pa ba na maiayos ito? Kasi, di ba, kung may problema tayo sa pag-manage ng budget natin, mas lalo magkakaroon tayo ng problema dun sa ibibigay nating serbisyo sa taong bayan. Correct. Actually, isa lang naman ang punot dulo nito eh. Dapat may magawa para hindi highly politicized yung budget. Kaya pang isalba kung hindi vested interest ang uunahin sa budget at hindi magiging complicit ang economic manager sa ginagawa ng Kongreso. So, of course, it takes leadership, it takes political will on the part of the president. And alam mo yun, dapat doon tayo sa kung ano yung mandato ng bawat sangay ng pamahalaan. Itong lahat ng ito, pinag-ugatan nito kasi pag-accommodate ng pet projects ng legislators. Parang ang nangyari, nag-concede na lang yung yung budget secretary at saka yung finance secretary na ganito yung maging hitsura ng budget. Kahit na sa sistema natin, dapat sila yung nagsasabi saan talaga dapat ang pagkagastusan. Congress has the power of the purse, pero ultimately meron ding presidential veto. So kung ano yung prioridad ng pamahalaan, dapat isinasaayos pa rin yun bago pirmahan yung national budget. So sinasabi ba natin na hindi pala, nung pinupose namin yung budget priority yan, pero dahil sabi ng Kongreso, ilagay na lang natin sa unprogrammed appropriations, biglang hindi na natin priority? Paano yung mga proseso na pinagdaanan para sa pagpasok ng mga budgets na yun? Kasi hindi simple yung proseso na pinagdaanan ng mga pinagtatanggal nila na budget items. For example, rail projects go through the NEDA board. Matinding matinding technical evaluation, matinding diskusyon, negosasyon with possible funders kung paano yung magiging funding strategy. Sa isang iglap, nawala. At tapos okay lang dun sa economic managers, okay lang sa presidente. Na ang kinahinatnan ng priority projects nila, ganun. Okay. Sa isa pa habol lang ha, kasi meron kaming listahan dito ng mga top spenders na departamento at yung mga lowest spenders. Now, na problema natin yung underspending, should we upload itong mga top spenders na mga kagawaran natin? Paano ba natin dapat i-interpret to?
Oo. Actually, for me, it's all fluff. Coming up with the list of top spenders and bottom spenders doesn't say anything about how we are actually using the national budget. Dapat ang kwento dyan, magkano ang binigay natin sa mga top agencies, magkano na ang nagastos nila. Because the top agencies, the key departments, are the critical departments that have the biggest allocations in the budget. Nakita ko yung listahan na yan yung mga fast spenders, wala pang 0.001% ang budget ng mga yan. So kung talagang we are honest about, alam mo yon, hindi PR lang yung pagiging transparent about budget utilization rates, ang pinapakita dapat natin yung key departments because DepEd, for example, has 800, 900 billion pesos in the budget. DPWH, almost 1 trillion. You will not see them in the top spenders. Kasi nga, may problema sa paggasta ng pera. Pero hindi natatapos doon Hindi, yung tandaan po natin, yung Department of Budget and Management, may management function. Ibig sabihin, yung inefficiencies, meron siyang oversight, meron siyang kapangyarihan na pagalawin yung mga ahensya. Pag underspend kayo, meron dapat tututukan, which I'm sure that they still do. Pero the question is, to what extent is the government doing that now? Diba? Hindi naman natin pwedeng sabihin forever na ang laki ng budgets, hindi ma-spend kasi walang capacity. Kailan natin aayusin yung capacity? Hanggang kailan maghihintay tayo pareho na taxpayers na magkaroon ng maayos na benefit package system dahil inefficient ang PhilHealth. Kailan tayo magkakaroon ng marami tayong maayos na mga kalye at bridges, pero kapag may baha, kailan maaayos? Forever na lang bang dahilan yung poor absorptive capacity? Oo, naiintindihan natin yun. Pero ang tanong, anong reforma ang ini-introduce ng ating economic managers para ayusin ang paggasta? Kasi yung budget, never naman liliit yan palaki. So, the bureaucracy, the different departments and agencies need to keep up, ayusin natin yung kapasidad nila. Kung papabayaan natin na ganyan lang yung kapasidad nila, wala talagang mangyayari, di ba? Ganon din naman sa isang corporation, di ba? Parang pag lumalaki yung budget nila, dinadagdagan ng tao para ma-implement yung kung anumang project, yung kailangan nila. Sana ganon din. Okay. Sa isa pang huli na lang although nakausap pala kahapon ni na Tita Cha ang DBM, no? Pero just a clarification. So, hanggang kailan ba allowed gastusin ng isang departamento yung kanilang budget? Ang pinaguhugutan ko nito yung hindi matapos-tapos na proyekto ng Office of the Vice President sa computerization program nila, tapos yung kanilang Miles School. So hanggang kailan nila pwedeng gastusin yung pondo na allotted for that? Actually, yung ideally, in an ideal scenario, dapat within the year. Tapos tuloy-tuloy yung implementation. Kaya lang bumalik tayo dun sa sistema na tinatawag nating 2-year validity of the budget. Meaning, pwedeng gastusin up to 2 years yung lahat ng budget items na nandiyan dyan, except for yung budgets para sa sweldo kasi 1 year valid lang yon. Totoo na meron naman talagang oras para tapusin yung mga projects. Pero acceptable ba yung 100 plus out of 6,000 plus na school building programs? Kailan pa yun? 2022? Ano na ngayon? 2024? Is that acceptable? 1.5 million laptops, 2 years na rin na nandoon lang sa warehouse. Yung iba daw, according to some reports in 2023, nabebenta na sa black market. So bakit yun? Clearly, may problema. Parang, for example, yung laptops, hindi naman yan kagaya ng infrastructure projects na minsan multi-year talaga na inaabot ng 1 taon, 2 taon para para matapos yung buong structure. Hindi naman construction yung involved doon sa laptop Distribution naman siya sa mga school. So
bakit natitenga? Mm-mm. Wala ba tayong pwedeng gawin on the procurement side para kumuha ng mas efficient na contractors, na mas efficient na logistics company, 'di ba? Parang hindi naman natin masasabing walang ganun sa market kasi meron nga tayong Lazada, meron tayong Shopee, ang dami-daming online shopping. So bakit hindi siya magawa ng ng government when there are options, when there are alternatives? Kasi hindi natutukan. So it's a Mm-mm. leadership and it's a governance problem rather Mm-mm. than just an issue of inefficiency. Kasi yung bürokrasya, susunod lang naman yan sa liderato. Mm-mm. Diba? Parang kung maayos yung liderato, tuloy-tuloy yan at natututukan hanggang baba, tuloy-tuloy na maayos ang implementation. Sabi ko nga sa isang pang interview ko, dun sa school-based feeding program na may mga natanggap na spoiled na mga pagkain Oo, at saka Nutriban, tsaka gatas. oo. Mm-mm. Kasi ang tagal-tagal na ng school-based feeding program, ngayon lang ako nakarinig na may ganyang issue. Hindi naman bagong programa ng DepEd yan eh. Oo. It's been there for more than a decade. Bakit nagagawa ng DepEd noon na maayos, bakit hindi nagawa ng maayos ngayon? Tsaka, just imagine the volume. 1.5 units of laptops. Grabe, di ba? Na-imagine nyo ba yun? Sabihin na natin 25,000, 30,000 yung laptops. Multiply ninyo dun sa 1.5 units, ilang bilyon yung nakatenga effectively sa warehouse ng DOH. Oo. Yun eh. Kung ikaw ay isang cabinet secretary, ganun yung pagtingin mo sa mga bagay na nasa budget. Hindi siya, alam mo yun, hindi siya yung maliliit kasi na 1,000, 5,000. Hindi ganun yung uusapan natin. So, kung talagang seryoso tayo sa ating mandato, seryoso tayong may commitment gamitin ang public funds para sa delivery ng public goods and services, gagawin natin yung trabaho natin. Eto, last na lang, Zaiza. Medyo, hindi lang medyo, for some other people na hindi kabisado itong budget process ng bansa natin. Budget pa nga lang sa bahay masakit na sa ulo. Budget pa kaya ng gobyerno na ang haba-haba at napakakomplikado. Bakit importante na malaman nating lahat, hindi lang kung magkano yung budget, maging yung budget process ng pamahalaan? Oo. For the simple reason na kasi sa atin nanggagaling ang pinapantustos ng national budget. Taxpayers' money talaga galing lahat yan. Kahit na sabihin pa natin na ipinapangutang ng pamahalaan yung mga hindi kinakaya ng ating revenues, ultimately ang magbabayad pa rin naman ng utang tayo, 'di ba? So yun yung dapat maging vigilant tayo. Hindi natin dapat iniisip na ang public funds, porque meron tayong presidente, vice president, congressman, senators, sa kanila yung pondo. Hindi. Sa atin yung pondo na yon. We just entrust them to do their best para mapunta yung benepisyo sa atin. Kasi ayaw naman natin na nandun tayo sa isang sitwasyon na bayad lang tayo ng bayad ng buwis, hindi naman nakikita yung nararamdaman yung Serbisyo. benepisyo Oo. na dapat nanggagaling sa national budget, 'di ba? So, yun mga examples natin yung sa mga kalye na walkable ba siya, Transport. meron bang bike, active transport, yung mga 4Ps ba, meron bang pagkatapos ba nila mag-graduate ng 4Ps, mabibigyan ba sila ng ibang oportunidad? Dapat ganun yung pagtingin natin sa budget. Yung budget kasi, sabi flood nga control namin, projects, nararamdaman ba Yes. natin yung mga yan? Oo. Oo. Dapat ang pagtingin natin sa budget, ito yung tool para umayos ang Yung buhay buhay ng natin. bawat Pilipino. Kasi yun yung punto ng budget. Hindi yun para sa mga politiko at pet projects ng politiko. Kasi 'di ba, kung maayos ang pagbabudget natin, maayos ang paggasta ng pamahalaan, hindi aabot sa babahain tayo ng todo-todo, may
spoiled yung Nutriban, may laptops na nasa warehouse lang. Hindi aabot sa ganong punto kung binabantayan natin at alam ng mga leaders natin na binabantayan natin. Kaya lang parang marami rin sa atin dahil hindi tayo aware doon sa proseso, parang talagang pinaubaya na lang natin sa kanila yung paggasta ng taxpayers. Ayan, very well said. Diyan nga po si Zaiza Suzara. Zaiza, hindi ito yung huling ugnayan natin. For sure, in the coming days or sa mga susunod pang mga linggo at buwan, makakasama ka pa namin ulit dito to explain nga etong budget process at anything about budget ng pamahalaan. At malaking bagay yung ginagawa mo on social media para mas maipaintindi etong budget process at kung ano-ano pa sa mga Pilipino na hindi nga masyadong naiintindihan ito, nakukomplikaduhan dito sa sistema na meron tayo. Thank you so much, Zaiza Suzara. Thank you po, at magandang umaga. Maraming salamat. Yan nga po si Zaiza. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.